ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kapag talaga puso na ang tumibok, hindi mo na yan mapipigilan. Hindi mo madadaya ang sarili mo. Mahal talaga ni Linef at RJ ang isa't isa. Para lang sila mga teenager na tinatago ang nararamdaman. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagmamadali sina Annalyn, Karen at Ivan sa pagsakay sa van para itakas si Willie sa tiyahe niyang pinapagamot siya sa isang albularyo. Nagulat sina Karen at Ivan dahil bumalik ang van na nasakay si Zoe. Nung nasa loob na sila ng sasakyan, sabi ni Karen, muntik na tayo doon. Akala ko hindi pa tayo makakatakas eh. Mabuti na lang bumalik kayo, Zoe. Sinagip mo kami. Nakangiti si Annalyn kay Zoe. Mabait naman talaga yan si Zoe. Mas madalas nga lang talaga ay napakasungit niyan. Salamat Zoe sa pagtulong mo sa amin. Ganon din si Ivan. Natatawa na lang siya sa pagmamadali nila. Hay grabe, mabuti na lang talaga bumalik kayo. Salamat Zoe. Nakangiwi naman si Zoe. Yung bata ang iniisip ko, hindi kayo. Sige na manong driver, bilisan mo na dahil kailangan na nating makarating sa venue. Nagmadali na nga ang driver sa pagmamaneho. Nung makarating na sila sa venue, sila na lang pala ang nahuhuli. Sila na lang pala ang kulang. Pagkababa ay in-endorse agad ni Annalyn ang bata sa nurse para asikasuhin agad at kuhanan ng data. Sinalubong naman siya ni Chang Susan at Josa. Apo, bakit ngayon lang kayo? Naligaw ba ang sinasakyan nyo? Sumagot si Annalyn. Opo la, kamusta po kayo? Si nanay po nasaan? Sumagot si Josa. Andun si Linef sa loob, inaasikaso ang mga pagkain na pamimigay rin namin mamaya-maya lang. Nagpaalam na muna si Annalyn para kausapin ang nanay. Sige po, puntahan ko na lang po muna si nanay sandali. Maya-maya ay sina Nurse Karen at Ivan naman ang bumaba sa van. Sumunod na rin si Zoe. Nagsalita si Chang Susan. Nurse Karen, Nurse Ivan, ayos lang ba kayo? Saan ba kayo napadpad at ang tagal nyo nakarating? Sumagot si Karen. Changsu, ang dami pong nangyari. Naligaw po kami eh. Sumingit naman si Nurse Ivan sa pagkukwento. Changsu, Ate Josa, may nirescue kaming bagets. Eto pinakabongga. Tinulungan kami ni Doc Zoe. Nagulat sina Chang Susan at Josa. Nanlaki ang mga mata ni Josa. Nagtanong ulit kahit narinig naman ang sinabi ni Ivan. Para lang makasiguro na tama ang narinig. Tinulungan kayo ni Zoe? Totoo ba? Si Zoe tinulungan kayo? Sumagot si Karen. Oo nga po Ate Josa, hindi ba kayo makapaniwala? Kami rin nga po hindi makapaniwala. Hindi nila alam na nasa likod na pala si Zoe. Naririnig ang pinag-uusapan nila. Sumabat si Zoe. Nagsungit na naman. Excuse me, pinag-uusapan niyo na naman ba ako? For your information, I didn't help you. I helped the kid. May sakit siya at kailangan niya ng tulong. Alam nyo, kung kayo lang ang nandoon, hindi ko kayo babalikan. Iiwan ko lang kayo doon. Nakatingin sina Ivan at Karen na nakanguso at nakataas ang kilay. Oo nga Zoe, pero ganun na rin yun. Kasama kami ng bata kaya sumama na rin kami. Nagpasalamat na nga kami sa'yo, ayaw mo pa? Nagtaray pa rin si Zoe. Magkaiba kasi yun. O sige na, balik na tayo sa trabaho para makatapos na tayo ng maaga. Nagpaalam na nga ang dalawang nurse kina Chang Susan. Samantala, nagkita naman sina Annalyn at Linef. Chinek lang ni Annalyn kung okay ang nanay at nagpaalam na ulit siya para magsimula siya sa misyon nila. Nay, okay lang kayo dyan ha? Kung kailangan nyo ng tulong ko, sabihin nyo lang agad. Marami akong ikukwento sa inyo mamaya. Sumagot si Linef. Ayos lang ako anak. Sige na, magsimula ka na doon. Kapag nagugutom ka, sabihin mo lang dadalhan kita ng pagkain. Hindi naman sinabi ni Linef ang aksidenteng naranasan niya kanina nung wala pa si Annalyn. Nakangiti si Annalyn sa sinagot ng nanay. Opo, nay, sige na po. Umalis na nga si Annalyn at nagpatuloy sa pagiging busy si Linef. Maya-maya ay si Claire naman ang dumating. Napansin agad ni Linef si Claire. O Claire, napadaan ka. May kailangan ka? Sumagot si Claire. Hindi kita nakikita sa labas. Masyado kang busy dito sa loob. Ginawa mo ng lungga ang storage ng pagkain. Nakangiti si Linef. Oo Claire, kasi kailangan hindi tayo maubusan ng pagkain para sa mga pasyente at mga kasamahan natin dito. Sabi ni Claire, napaka-sweet mo naman. Ikaw ba kumain na?
Umiling si Lynette. Ibig sabihin na hindi pa nga siya kumakain pero hindi naman ibig sabihin ay nagugutom siya. Nakangiti si Claire. Tamang-tama, may dala nga ako dito eh. Baka nauumay ka na sa amoy ng pagkain dito. May pasta ako. Tara, kain na tayo. Itinaas ang pasta para makita ni Lynette. Pero tumanggi si Lynette. Claire, okay lang ako. Hindi pa naman ako gutom eh. Maraming salamat. Tsaka isa pa, ayoko na talaga makigulo pa sa inyo ni Doc RJ. Biglang naging malungkot ang mukha ni Claire dahil tinanggihan siya ni Lynette. Sige na Claire, marami pa kasi akong ihahandang pagkain. Pasensya ka na, busy talaga ako. Umalis na nga si Lynette. Iniwan na niya si Claire. Napansin naman sila sa malayo ni na Josa at siyang Susan. Nakita nila na umalis na si Claire at bumalik naman si Lynette sa kwarto ng mga pagkain. Sabi ni Josa, tingnan mo Chang, si Lynette, palagi lang siya nakatago dun sa storage area. Ayaw niya lumabas dito para mamigay rin siya ng pagkain dito. Pero sinusundan pa rin naman siya ni Claire. Maya-maya nung makalayo na nga si Claire, nakita nilang si RJ naman ang papunta kay Lynette. Hindi na nagpakita kay Lynette si RJ pero nakatitig lang siya habang busy si Lynette. Nakatanaw sa malayo si RJ. Maya-maya ay umalis na rin siya dahil baka mahuli pa siya ni Claire. Nangulit na naman si Josa. Nakita mo yun, Chang? Si Doc RJ pinuntahan si Lynette nang hindi nalalaman ni Lynette. Sumagot si Chang Susan. Oo, nakita ko. Yang si Doc RJ may gusto pa rin naman pala kay Lynette pero ayaw namang i-push ang nararamdaman. Natatakot mabasted. Hindi naman siya babasted din ni Lynette. Paghihintayin lang siya, oo. Kasi nga naman natakot na rin si Lynette sa nagdaang relasyon niya, 'di ba? Hindi ko sila maintindihan rin. Ikaw ba, ano sa palagay mo? Sumagot si Josa. Ako nga rin, nahihilo na sa dalawang yun eh. Hindi na malaman. Sabi ni Lynette, wala naman na raw siyang nararamdaman. Pero ang mga reaksyon naman ni Lynette, iba din eh. Obvious naman na apektado tuwing magkasama ang magjowang Doc RJ at Claire. Sabi ni Chang Susan, ganyan talaga. Hindi mo ba alam ang larong tagu-taguan ng feelings? Ang mahuli taya, sabi ni Josa. Pero Chang, hindi na sila mga bata para magtagu-taguan ng feelings. Dapat yan inaamin na agad para sa simbahan ng tuloy. Malalaki na sila, sumagot si Chang Susan. Alam mo naman si Lynette, ayaw nung pasigi-sige ng desisyon dahil sa nangyari sa kanila ni Carlos, di ba? Baka natutroma pa siya. Intindihin na lang natin. Wala nang imik si Josa dahil tama naman si Chang Susan. Baka may trauma pa nga rin si Lynette hanggang ngayon. Samantala, kahit magkalayo sina Lynette at RJ, napapansin ni Claire na panay ang tingin ni RJ kay Lynette. Panay ang sulyap niya rito. Halatang halata ni Claire na may gusto pa rin si RJ kay Lynette. Nagseselos siya kaya nilapitan niya si RJ. RJ, nakita kita, panay ang tingin mo kay Lynette. Bakit? Nag-deny si RJ. Hindi ako tumitingin sa kanya. Baka nagkakamali ka lang. Naiinis si Claire. Sigurado ako RJ. Pwede ba wag mo nang i-deny? Dahil busy pa si RJ. Sinabihan niyang si Claire na mamaya na lang tayo mag-usap dahil maraming pasyente. Nag-walk out na si Claire. Nang magkaroon na sila ng pagkakataon ay tinawag ni RJ si Claire at naupo sila sandali sa masinsinang pag-uusap. Claire, I'm sorry about kanina. Gusto sana kita makausap. Nagtataka si Claire. About what? Sumagot si RJ. About us. About the truth. Naiiyak si Claire dahil parang alam na niya ang sasabihin ni RJ. Inamin na ni RJ. I'm sorry Claire, mahal ko pa rin talaga si Lynette. Tuluyang umiyak si Claire. Hinayaan lang ni RJ na yakapin siya ni Claire. Alam niyang nasasaktan niya si Claire dahil sa pinagtapat niya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.